Hi everyone, you're just in time, and this is another episode of Justin Reviews It, where we give our opinion and insight about a film. And for today's video, it would be about Uninvited, which is one of the entries of the 2024 Metro Manila Film Festival, starring Vilma Santos and Aga Mulak and Nadine Lustre. So, let's go. Short disclaimer lang, kung hindi mo pa napapanood yung pelikula at ayaw mo ma-spoil, baka gusto mong i-skip mo na tong video natin ngayon at bumalik ka na lang siguro, balikan mo na lang tong video na to kapag napanood mo na yung mismong pelikula. Doon na lang tayo mag-compare ng ating mga insights, opinion, yan. So, also, I took my notes while watching the film para alam ko yung sasabihin ko while doing my review. So, let's go! Just like my last two videos, I'll just quickly share yung crowd estimate nung manood that time sa cinema. So actually, I just got home from SM Baguio. We watched there at 6:40 PM. And yung occupied na seats, very konti, if I may say, nasa 20 to 30% lang yun nung mismong cinema yung occupied. So yeah. That's about it. Honestly, coming to the cinema, I had no clue kung tungkol talaga saan yung Uninvited. Hindi ko pa kasi napanood yung trailer. Siguro meron lang akong gist kung ano talaga siya. Alam ko lang na namatay yung anak ni Vilma dito, pero hindi ko alam kung paano namatay. Hindi ko rin alam na ang gagawin niya dito ay mag-revenge to someone. Hindi ko rin alam kung ano yung role ni... Ang kilala ko lang actually ay si Aga tsaka si Nadine. Alam ko magtatay sila dito, and si Vilma yung namatayan. So coming into the film, I was not expecting any talaga about the plot. Pero sa totoo lang guys, nabigla ako. Sobrang intense niya, umpisa pa lang. Medyo madilim agad yung vibe nung film. Kaya doon pa lang masasabi ko na parang binibigyan niya na ako ng very intense feeling. Not really eerie. Hindi yung parang horror yung dating. Pero yung parang, alam mo, may angst yung film. Especially si Vilma yung unang finocus nung film eh. Anytime nung doon sa film, especially at the start of the film, parang nag-expect ako ng something na may mangyayari. So, ayun. Okay din pala na pupunta ka sa isang sinehan na wala kang masyadong clue dun sa kung ano yung nangyayari. Maybe a little gist lang, pero wala talaga akong sure, wala talaga akong alam dun sa mismong storyline. Kaya, okay din pala yun. Parang, unexpecting ka of anything, pero at the same time, ang nakaka-intense ng feeling, especially yung setup ng mismong pelikula. Ang ganda. Ang intense agad nung feeling ko na parang anytime may ina-expect kang mangyayari na something bad will happen. Yung ganon. Yun yung feeling ko. Kaya until now, medyo overwhelmed pa din ako sa pelikula, honestly. I didn't know then na yung murder mystery revenge type of film siya. Kasi nga di ko pa nga napanood yung trailer. Mahilig ako sa mga ganong type of films. Yung mga Korean na ganon, yung mga murder mystery. Lagi ko siyang pinapanood. And I can say siguro na parang medyo at par siya sa ganong standard. Ang ganda ng film actually. Pinapakita yung backstory kung paano namatay yung anak niya. Grabe. Yung kabag ng puso ko, hindi ko ma-explain. Buti na natin talaga, R16. Well, tama lang yung rating na yun. Yung rating na R16 siya kasi kailangan talaga siya ng patnubay ng magulang. Kahit nga ako parang feel ko, kailangan ko pa nung guidance din. Kasi medyo intense talaga yung mga scenes. Ayoko na lang din sabihin kasi hindi ko lang din alam kung pwede ko sabihin dito sa vlog. Pero, ang intense nung movie na parang every time na may ganong ganap, kailangan mong huminga. Okay, kalma. Well, kasi din naman siya, yung murder mystery. Kaya talagang mag-expect ka ng crime scenes, ng mga mystery, ng mga ganong ganap dun sa film. Kaya, ayun. Mga artista naman, well, wala akong ibang masasabi. Ang gagaling nilang lahat. As in, unahan natin si Ate V. Walang question about her acting prowess, acting capabilities.
doon mo, sa kanya mo mararamdaman yung pagiging mother. Sabi nga nung nanay ko, kung sa kanya daw nangyari yun, baka ganun din daw yung gagawin niya. I mean, alam mo kung yung bawat emosyon na ginagawa niya doon sa pelikula, very valid. Alam mong damang-daman niya kung ano yung nangyari doon sa character na pinoportray niya. Pero ang pinakamagaling para sa akin doon sa pelikula ay si Aga Mulak. Grabe. Marami na akong films ni Aga na napanood. Pero never ko siyang nakita sa ganitong ka-intense na role. Ang galing niya as in. Ang ganda ng mga antics niya, ng mga ginagawa niyang mga very describing of how his character really is in real life. Yung mga ganong, medyo may pagka-psycho kasi yung character niya. Or psycho talaga kasi medyo may pagka-psycho kasi yung character niya. Talagang, siya, serial, yan. Nung pagkaka-portray niya dun sa character, sobrang nanggigigil ako. Parang pati ako naiinis ako sa kanya. Pero kahit ganun yung itsura ni Aga, di ba, siya, baby face. Pero wala. Di ko ma-explain ng maayos, pero ang galing ng pagkaka-portray niya. Mapapaniwala kang ganun siya. Ganun, baka mapapaniwala kang ganun yung na siya yun mismo, na talagang inaral niya yung role niya. Kung paano yung mannerism ng mga ganong person. Ang galing lang. Medyo sobrang believable nung pagkaka-portray niya dun sa character niya. Sina din naman, I can say na sobrang bagay din sa kanya nung role niya. I was not expecting na marami siyang screen time dito sa film na to. Pero ang dami din niyang scenes na binibuild up yung character niya. Parang hindi nga siya supporting eh. Parang sobrang importante nung role niya dito sa film na to. Kaya hindi rin ako nagtaka kung bakit niya tinanggap yung role. Kasi una, kasama niya si Ate V at si Aga Mulak. And the rest of the cast, ang gagaling ng mga cast nila. Si Maylene, si RK. Diba? So, hindi mga pipitsugin. Hindi yung mga extra lang na mga artista. Akala ko nga ganun lang yung ganap niya as supporting, yung parang pa-extra lang. Support lang doon sa character ni Aga or ni Vilma. Pero hindi, may sarili siyang ganap doon sa film. Di ko lang pwede syempre sabihin ng outright kasi baka ma-spoil naman kayo ng tuluyan. Sobrang bagay sa kanya ng role niya. Parang ginawa yung role na yun for her, yung ganun ba. Meron ako hindi kilalang artista doon, si Gabby Padilla. Sinerch ko lang siya after nung mismong film. Pero ang galing niya. Naawa ako sa kanya doon sa pelikula. Alam ko parang na-nominate na siya before sa ibang acting awards. Pero ang galing, legit. Naawa ako sa kanya talaga. Very, very convincing yung role niya. Talagang mafe-feel mo sa kanya yung intensity nung nangyari sa kanya. Kapartner niya dito si Elijah Canlas. Maaawa ka sa kanilang parehas. Ang galing nila parehas. Kahit very short lang yung scene nila, pero on point. Walang tapon. Sa totoo lang, itong film na to, it's not for the weak heart. Ang intense niya. Kung hindi ka po ready manood ng mga something about murder, mystery, revenge type of film, I think you should ready your heart before entering the cinema and watching this film. Pero what I can say is sobrang sulit nung bayad. Sana panoodin niyo siya. Kasi, although, like what I said before, meron ding mga loopholes. Like, for example, yung role ni Tirso Cruz, di ko siya masyado na-gets. Although, explain naman ng mga kasama ko kanina manood na maaaring symbolism siya na maaaring symbolism siya ng kapulisan dun sa pelikula. Meron din, nagtataka rin ako na bakit walang guard dun sa mismong lugar nila, kung saan nangyari yung revenge. And, aside from that, wala na akong talagang ibang nakitang flow. Aside from, siguro din, yung pagiging bitin niya. Medyo, I feel like, nahadali din yung part na, siguro pwede pang i-build up. Mabilis yung pelikula, nasa 1 and 30 minutes lang siya. 1 hour and 30 minutes lang siya. So, I feel like, yung mga gantong pelikula, yung need pa ding i-build up ng very, very light. Pero, aside from that, okay naman din. Okay na talaga. So, I'd rate this film a 9 out of 10 because it was so good. I'm not giving the last 1 point kasi may mga loopholes nga tayo nakita.
and yung mga unexplained na occurrence. Pero aside from those things, ang ganda, ang galing nilang lahat. Medyo madilim lang siguro. Kung pwede sigurong ilawan ng very light, sige, please. Pero ang ganda ng storyline. Not a typical Filipino film. Bitin lang, pero it deserves my good rating. May very high rating. Yun lang. So, kayo ba guys? Napanood na yung Uninvited? I suggest na panoodin nyo siya. And I have also reviewed 2 other films, And the Breadwinner Is and The Kingdom. Both films are so good also. You can check my previous review on those said films, and we can also compare insights and opinions about those things. Just comment below. Comment below your thoughts, and just be gentle, no? Kasi we're just exchanging ideas here. We're not bashing or anything. That's about it. Don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit that notification bell for more updates. That's it for Just in Time, so it can also be your time. Bye-bye!